So tayo po ay nasa mensaheng ecclesiology. Tayo po ay binigyan ng revelation na kung ano ang true church. Ngayon po, gusto ko pong i-share sa inyo na ang true church ay nag-grow. Na ang bawat true church, concern niya ang mag-grow. Kaya the title of this message is, Growth is a Concern of a True Church of Christ. Ibig sabihin, importante ang paglago, ang growth sa isang true church. In fact, our prophetic word from Psalms 92, yan ang sinabi niya sa atin na the righteous will flourish like a palm tree, they will grow. They will grow. Lahat ng gustong mag-grow, magsabing amen. Sabihin niyo po sa katabi, you will grow like a cedar of Lebanon. So, lahat tayo po yung mag-grow na isang malakas at isang puno na mataas, malakas, at very useful na puno, ang cedar of Lebanon. Hindi po tayo magiging ordinaryong puno lang, metaphorically, figure of speech. Tayo po ay isang magiging malakas na puno. We will grow. Amen? Kumusta po kayo? Nag-grow po ba kayo? Nag-grow po ba kayo spiritually? Lahat ng alam nyong nag-grow kayo spiritually, magsabing amen. Salamat po na kayo po ay nag-grow. Ito pong mid-year po natin, no, June. Parati po tayo nagkakaroon ng mid-year evaluation kung nag-grow ang church sa dalawang area. Dalawang importante area na nag-grow dapat ang church. Una, spiritual. Pangalawa, numerical. So, concern po natin yan. Kasi sa Bible, gusto ng Panginoong Hesus, gusto ng Diyos na tayo'y nag-grow. And when you are not growing and the church is not growing, merong problema na dapat i-address, dapat ayusin para mag-grow. Sinabi ni John sa 1 John 2:14 to 15. 1 John 2:14 to 15. I write to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong and the word of God lives in you and you have overcome the evil one. Pwede bang basahin natin ang 15 din? Dito sa 1 John, sinusulatan ni John yung mga fathers, yung mga young men, yung mga children. Pero metaphor yung fathers, young men, and children. Figure of speech yun. Hindi sila yung literal o biological na father, young men and children. Ang sinasabi dito na father, yung spiritual father. Yung merong spiritual children. A person can only be called father kung meron siyang anak, di ba? So hindi naman pwedeng tawagin ng isang lalaki na tatay kung wala naman siyang anak. Yung mga fathers dito, yung merong mga spiritual children. I write to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I write to you, young men. Young men. Kasama din dito yung mga young men, by the way, young women, na ang kategoring to ay mga overcomers because you are strong and the word of God lives in you and you overcome the evil one. Yung mga young men, yung mga malalakas na Kristiyano na, di na sila mahihina, strong na sila. Why? Because the word of God lives in them. Lahat ng gustong maging malakas na Kristiyano, magsabing amen. Kailangan nasa inyo ang word of God. Ang nagpapalakas sa atin, wala nang iba, kundi ang Word of God. Amen? At sabi doon, you have overcome the evil one. So, siyempre, malakas. Lahat tayo naman ay inaatake ng demonyo. Sino po dito ang naranasan na inaatake ng diablo? Magsabing amen. Lahat tayo, hindi pwedeng hindi. Lalong-lalo na sa panahon ngayon ng social media. Pagka hindi ka naging super careful, pabaya ka, negligent ka, Satan can easily attack your mind through lies and deceptions sa mga napapanood mo, sa mga pinapanood mo, at kahit sa mga pinapakinggan mong music. Maraming pong mga gawa ang demonyo dyan. So yung young men, dahil nakatira ang Word of God, malakas siya, na-overcome niya yung gawa ng demonyo. Sino dito ang napapansin ninyo na na-overcome mo ang gawa ng demonyo sa buhay mo? Magsabing amen. Amen. Pero some areas in our life, sometimes, mahirap i-overcome. Pero gusto ko sabihin sa inyo, do not accept defeat. You can overcome. Ma-overcome mo yung area na yan. Basta wag mo lang tatanggapin na, bakit kaya sa area na to, parati ako natatalo?
So kung napapansin mo, natatalo ka sa area na yon, makipag-usap ka sa Diyos. Equip mo yung sarili mo na may overcome mo yung area na yan. Amen? Merong salita ng Diyos dyan, Word of God dyan, na mag-a-address doon sa gawa ng demonyo sa buhay mo na tinatalo ka. Sigurado, 100%. Merong nakasulat sa Biblia na pagka iyong tinanggap, nagrema sa'yo, yung logos na yon, tapos in-apply mo, magtatagumpay ka. Lahat ng nananalig noon, magsabing amen. So, wag ka magpapadeceive na you are always defeated in that area at wala nang pag-asa. Ang pag-asa lang sa breakthrough, yung talagang paniniwala at pag-o-obey mo doon sa word ni God. As long as you want to obey God, you will overcome. You will only be defeated if you don't want to obey God anymore. Marami ng mga deceptions and lies that you rationalize or you defend your weakness or your sinful weakness. Marami ka ng pinapaniwalaan ng mga deception ng demonyo. Kaya nga, what we always do in the church is that we always pray that Jesus will destroy all the deceptions and lies. In the last days, dadami ang mga deceptions and lies ng demonyo, lalong-lalo na sa social media, sa AI. Noon, trending ngayon, Grok 4. Sino ditong pinanood na yung Grok 4? Wala ho. Wala hong nanonood pa ng Grok 4 AI. Yung ginawa ni Elon Musk. Pero ako parati ko sinasabi ngayon, in the last days, mag-ingat sa AI, but you have to know AI. Kailangan aware ka sa AI. Lahat ng mga college students dito, pwede magtaas ng kamay? Paano nyo ginagawang assignment nyo? Lahat to ngayon, AI na yung ginagamit. ChatGPT is an AI, no? Meta AI. Bigyan ko lang kayong tip para hindi kayo malata ng teacher nyo na yung assignment nyo gawa sa AI. Maglagay ka naman ng maling grammar. Kasi ang AI, perfect grammar. Kapag yung ginagamit mo, perfect grammar ka, fair na lang kung talagang magaling ka sa Ingles. 100% ka mag-Ingles. Pag tanong katabi mo, 100% ka ba sa Ingles? Kahit po ako, hindi ko na 100% yung English ko na perfect Yung grammar ko, hindi rin Modesty aside, I have 90% grade sa aking IELTS. I mean, TOEFL. Yung TOEFL exam ko, I have more than 90%. Mataas po na grade yun. English exam. Pero 90% lang, hindi man 100%. Di ba? Yeah, I took my TOEFL exam. Even I myself cannot perfect my grammar. Kaya sabihin mo sa kata mo, para hindi lata, huwag mong perfectin. Kusa mong imali. Kasi kapag pinerfect mo yung grammar mo, nako, AI yun. Tsaka pagka gumamit ka ng mga terminology na hindi naman ginagamit mo. Di ba? Mga smooth, mga ganun. Mga salitang smooth, another term. Okay. Ako po, one of the things that I do para mag-expand ang aking vocabulary, when I hear a word, and when I read a word from the news na hindi ko alam, magre-refer na ako sa dictionary para alam ko na yung ibig sabihin. So lahat to ng gustong mag-grow, magsabing amen. It should be your primary concern. And it's your personal responsibility. If you grow in your spiritual life because you decided to grow, you have committed yourself to grow. But if you're not growing in your spiritual life, you're negligent, you ignore the importance of your spiritual growth, then there's no one to blame. Only you ang pwedeng mag-blame. Maraming Christians, they fall into the trap, into deception na kaya hindi sila nag-grow kasi merong ibang Kristiyano na nakaka-stumble. Maybe your leader, kinukot mo na, kaya makanyan ko kasi leader ko makanyan niya. That's a very nonsense excuse. Lame excuse, mahinang excuse yun, o not acceptable excuse. You are responsible for your own growth. Amen? Unless you take responsibility of your own growth, personal growth, you will not grow. Okay, so it is our concern to have spiritual growth, and spiritual growth refers or comprises about growing your relationship with God. Can we go to that? Spiritual growth. Spiritual growth
comprises the growing relationship of every Christian to God. Your relationship with God. Your development of your Christ-like character, attitude, at sa faith mo. You know how I always, every Sunday, encourage you to grow in your faith, but it's your personal responsibility really to grow in your faith. Amen? And when you grow in your faith, you overcome all trials. You overcome all hindrances. You overcome all troubles in life. Lalong-lalo na sa panahon ito. Napakalakas ng mental ailments, mga overthinking, mga anxiety, napakatindi ng confusions, napakatindi ng mga deceptions ng diablo sa depression. So, if you really would like to overcome all this, you have to grow your faith. Amen? And the Holy Spirit is ready to help. And the church, our church, is always here to empower you para mag-grow sa iyong spiritual life. It's about your relationship with God, knowing His words. Amen? So lahat to ng gustong magkaroon ng spiritual growth, say Amen. Amen. So this is about having a quality Christian life. Quality. Everybody say quality. Kwalidad. Di ba? Lahat na naiintindihan sa salitang quality, magsabing amen. Di ba? Meron tinatag na high quality and low quality. Tayo pong mga Pilipino ay colonial mentality tayo. Akala natin yung gawang Pilipino, low quality. Pero alam mo ba ninyo na ang gawang Pilipino, high quality? Oho. Sa Amerika, kapag ang isang gamit, like furniture, damit, nakita nila yung tarjeta, made in the Philippines, it's high quality. Mahal siya. Meron nga isang, hindi ko na maalala ko sino yung kausap ko. Nadismaya siya, binigyan siya ng Levi's. Sino nakakalam ng Levi's na pantalon? Na pantalon, tapos nung makita niya, wow, galing ito sa US. So, tuwang-tuwa siya, binigyan siya ng Levi's. Kasi galing yung kanyang kaibigan sa US. May Levi's siya ngayon, galing sa US. Pero nung tingnan niya, made in the Philippines, nawala yung saya niya. Sabi, grabe naman. Binigyan ako ng Levi's. Made in the Philippines. Niloloko yata ako ng kaibigan ko. Kasi hindi niya alam, ang mga Levi's na made in the Philippines, highest quality. Alam mo ba niyo yun? Baka hindi pa ninyo alam. Sinasabi ko yun sa inyo. Ang Levi's na made in the Philippines is the highest quality na Levi's. Yung iba Peru, yung iba Vietnam, yung iba Thailand, yung iba Morocco, na mga Levi's. Wala naman ng Levi's na made in USA. Wala na ho. Baka iniisip nyo, merong Levi's na made in USA. Wala. Kasi pinapagawa nila sa ibang lugar para makatipid sila. Pero ngayon, ewan ko lang, panahon ni Trump, medyo inaano na ngayon, di ba? Ewan ko kung tatahin na sila ng Levi's doon. Pero yung iPhone ngayon, inaalis na sa China. Hindi na made in China ang iPhone yan. I don't know, iPhone 17. Baka yung iPhone 17 and 18 made in China pa, pinull-out na. Oh, pero ngayon, nilipat na. Ang Apple ngayon, made in India na. Nasa India na yung iPhone ngayon. Wala namang iPhone na made in USA, ha? Wala ho. Yung brand USA. Tim Cook, Apple, no? Pero yung made, kung saan ginawa yun, walang made in USA. So, mga kapatid, lahat to ng gusto ang quality, magsabing amen. So, we want quality. But in our spiritual life, dapat magkaroon ng quality. And it's your responsibility to make yourself na quality Christian. Amen? Huwag mong idepende sa mentor mo. Ang mentor mo, gusto kanyang magkaroon ng quality Christian life. Eh kung hindi ka naman nagko-cooperate, di ka naman sumusunod sa mentor mo, how can you level up your quality, di ba? Lahat to dito ng gusto ng quality Christian life, magsabing amen. So it's your responsibility. And your mentor is going to be an instrument of God na mag-guide ka niya, ma-inspire ka niya, matulungan ka niya, ipag-pray ka niya. Pero bottom line, the responsibility is on you. And number 2, numerical growth. So, ito yung tinatawag na, ang isang true church, gustong dumami. Actually, mahirap i-measure yung quality.
Pero yung quantity, yan ang pinakamadaling ma-measure kasi dumadami. No? Kaya nga tayo nag-evaluate, nakita natin, uy, ba't di tayo masyadong dumadami? Actually, you know what? This year, ang nababaptize pa lang na new believer sa atin ay 36. Sino po dito ang bagong baptize? Can you please raise your hand? Yung bagong baptize lang kayo last time. Isa. Palakpakan naman natin ang kapatid. Salamat, kapatid. Bagong baptize ka rin, Pogi? Okay. 36 pa lang. Salamat sa 36, pero hindi masyadong malaking paglago yun. Considering that we have 720. As of now, our exact number in the main church is 729 from the report of your mentors. From the primary 12 and from the pastoral team na mayroong mga flocks dito. And they gave the names. So, meron tayong names ng 729. Tapos, mag-grow 36. Di ba, mahina? Kung siguro ang membership natin, 50, 100. Malakas na yung 36. Pero kung 729 tayo, tapos ang bago lang, 36, mahinang numerical growth yun. Di ba? Lahat na nakaka-follow, magsabing amen. So, mga kapatid, design ng Diyos na yung church, hindi lang mag-grow quality, pati quantity. Quality and quantity go together. It doesn't mean to say na kapag quantity, madami, ay quality ang lahat ng Christians doon. Hindi. It does not follow. Pero, sabi ni Rick Warren, what always follows is that when the church has quality, it will result to quantity. 100% daw yun. And it's true. Di ba? Kapag quality, tayo lahat, quality ka, magbubunga ka. Sabihin mo sa mo, pagka quality Christian ka, magbubunga ka. Amen? Pagka quality Christian ka, magso-soul winning ka eh. Pagka quality Christian ka, magdi-disciple ka. No offense. Ang pagiging quality Christian, hindi lang sa pagkakaroon ng mabuting ugali na kagaya ni Kristo, hindi lang dun. Ang pagiging quality Christian kasama sa Christ-likeness, yung ikaw ay gumagawa ng ginawa ni Kristo. Nagpipreach ng gospel, nagdi-disciple. Amen? And Jesus is concerned, both quality and quantity. Kasi sabi ng iba, Pastor, dapat quality tayo. Oo naman. Pero hindi pwedeng walang quantity. Amen? Biblically speaking, ang church, quality and quantity siya. Luke chapter 10, verses 1 to 3. Let us read the word of God. After this, the Lord appointed, how many? 72. So, hindi na lang 12 yung pinapahayo niya para maglingkod. 72 na. Dito, dati 12 lang. Ngayon, meron na nag-grow. Meron na nag-grow spiritually. So, kasama na silang humahayo. Ilan na nadagdag? 60. Dati yung 12 lang humahayo, di ba? Tsaka si Jesus, 13. Ngayon dito, 72 na, nadagdagan na ng 60. So that is quantity, right? Amen? Sabi ng salita ng Diyos, after this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. Advance party sila. O, kayo muna, punta kayo dyan. Bago ako pumunta dyan sa next village, kayo muna. Mag-preach na kayo dyan, magpagaling na kayo dyan. Sabi ni Jesus sa kanila. He told them, the harvest is plentiful. Everybody say, the harvest is plentiful. But the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Go, I am sending you out like lambs among wolves. So dito, sinasabi ng Panginoong Yesus na ang daming anihin eh. Konti lang yung workers. So, ang makikita natin dito, from follower to worker, from listener to worker. Hindi lang pwedeng nakikinig ka lang kay Jesus. Amen? Hindi ka lang pwedeng nag-enjoy ng the Beatitudes. Blessed is he who is humble in heart. Blessed are the peacemakers. Hindi pwedeng nakikinig ka lang. Nung panahon ni Jesus, hindi pwedeng nakikinig ka lang. Hindi pwedeng nakikikain ka lang sa mga miracle na tinapay at isda ni Jesus. Kailangan maging worker ka rin. Amen? O yun, dahil worker si Jesus, worker ang 12, yung 12 naging 72. Amen? Sino po dito nakikita ang quality at quantity? Magsabing amen. So quality and quantity.
Kung gusto mo maging quality Christian, hindi ka pwedeng nakikinig ka lang. Wow, alam ko na ngayon ang doktrina ng kaligtasan. Alam ko na ang doktrina ng OSAS, once saved, always saved. Maganda yan, kapatid. Pero hindi pwedeng stop dyan eh. Kailangan kang mag-grow, mag-develop, kaizen. Sabi mo sa kata mo, kaizen, kapatid. Kailangan mong mag-kaizen sa iyong spiritual life. You're not only hearer, but doer. And when you are a hearer and doer, you will grow. Maraming Christians kasi hearers lang, kaya hindi nag-grow. Hearers lang. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Yun ang gusto ng Panginoong Yesus, na ikaw ay maging worker. Sabihin mo sa mo, gusto ka ni Lord maging worker. Gusto ni Lord maging servant ka niya. Nagagamitin ka niya. Kapatid, may sasabihin ako sa inyo. Ang pagiging worker is not a special calling to the few only. All true followers, all true disciple of Christ, all true Christians have to be workers of the Lord. Amen? So kapag worker ka na, nag-grow ka na. Amen? Sabihin mo sa kanila mo, pagka-worker ka na, nag-grow ka na. Why? You have accepted responsibility. Ang mga tumatanggap lang ng responsibility, ang nag-grow. Yung mga taong hindi tumatanggap ng responsibility, they will never grow and they will never mature. Di ba? Kahit nung tayo, kahit sa buhay, paano ka nag-develop, nag-grow? Di ba sabi ng nanay mo, walisin mo yan? Nung nagwalis ka, doon ka nag-develop, marunong ka nang magwalis. Pero ngayon, yung mga youth, pagka inutusan mong magwalis, mamaya na po. At minsan, sa diyandeng edepa ka, palisan bang kanita, doon nautusan pa si Bayo. Nung kahutak, pero balo na ng mamo yung style mo. Sabihan mo kayong siping mo, style mo, bulok. Kunwari mo sa mahasan, Pero ako, alam nyo, maliit pa lang ako. Bata pa lang ako. Ayoko nung ganun. Kaya ima ako, favorite na akong utusan maglinis kasi itang pamaglinis ko, sasamasnan ko. Ako kaya ang taga-linis, ang taga-plancha kaya kami. Kasi magaling ko mamlancha eh. Ako bahalong rikoya ko, diwali ko, ang pamlancha nung ang paglokwan daw. Dali ko bantoy, ako mamlancho. Banta kang koya yan, kang kong matsuya yan. Huni nga ako kasi panyamasan ko eh. Panyamasan ko. So, patse mo semasan talagang ka mag-grow. Ale. So, yung mga worker, ayun na yung mga nag-grow. Kasi kapag nag-worker ka na, you're bearing the responsibility ng work na pinapagawa ni Lord sa'yo. Di ba? You're bearing the ministry na pinapagawa ni Lord sa'yo. Kaya yung mga worker, yun ay yung mga mabilis mag-grow. Yung mga Christians na hindi worker ng Panginoon are not really followers. Kasi minsan lakas ng loob sabihin niya, I'm a follower of Christ. What do you follow? Anong pina-follow mo? Sabi ni Lord, mag-work ka, mag-serve ka. Ayaw. Hindi naman worker. Hindi naman talaga follower. But a true follower works. God has assigned, has commanded us to do. Sino po dito ang mag-grow na magsabing amen? Sabihin mo sa katabi mong gustong mag-grow na nag-amen, mag-worker ka na, kabatid. Kasi wala naman talagang mag-grow na tao pagka walang work na ginagawa. Minsan kasi, ang dami namang ginagawa sa church. Alam nyo, mga kapatid, hindi naman namin pinapagawa ang dapat nyong gawin na galing lang sa akin. Galing ito lahat sa Biblia. Amen? Kung meron akong pinapagawa sa inyo na hindi galing sa Biblia, then tell me. Let's talk about it. Amen? And then I can explain to you clearly na everything that we want you to do here is from the Bible. So, praise God, alam po ninyo yung G12, which we know na ginawa ni Jesus, 12 disciples. Tapos, nireveal ito ng Panginoon kay Pastor Cesar. System siya. G12 is an anointed system. Everybody say, G12 is an anointed system. Sistema siya para mag-grow ang church, both spiritually and numerically. Letter A pa lang tayo, kapatid. Letter A pa lang tayo. A. G12 is an anointed system to produce the two growths. Anointed system siya. Yung church, meron pong system.
Acts 2:42 to 47. Let's read the word of God. Acts 2:40. Sabi rito, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers, sabi natin lahat, all. Praise God. Kikinig tong bata na to, mag-grow to na mabilis. All the believers were together and had everything in common. Proceed, please. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who are being saved. So dito, Acts chapter 2, ano po ang background ng Acts chapter 2? Di Acts chapter 1. Pero yung verses 42 to 47, pagka binasa po ninyo yung chapter 2, yung pong 120 disciples nasa upper room, dito na po dumating yung Holy Spirit, right? At the day of Pentecost, verse 1. And then, nung sila po ay nabaptize lahat ng Holy Spirit, si Peter ay tumayo, nangaral sa mga taong nandoon sa araw ng Pentecostes, and 3,000 got saved. How many? 3,000. So, ang bilis. From 120 plus 3,000, 3,120 na. Isang araw lang, nagkaroon ng matinding numerical growth. Di ba? Balikan natin sa verse 42. Sabi na salita ng Panginoon sa verse 42, they devoted themselves to the apostles' teaching. Ayun, yung day na yon, 3,120, they devoted themselves to apostles' teaching. Ibig sabihin, binigay nila yung kanilang buhay, yung kanilang time, para malaman yung apostles' teaching, referring to the teachings of Christ. Kasi yung mga pagka sinabing apostles, teaching ng mga apostles, yung mga narinig nila kay Jesus. Yung narinig nilang teaching ni Jesus, tinuturo ng mga apostle, ni na Peter, ni na John, ni Bartholomew, ni na Matthew. Tinuturo nila. And this is what we call equipping. Everybody say equipping. Equipping. So ito na yung trust. Ito na yung system. Kapag ikaw, nung panahon na yun, pagka na-born again ka, nanalig ka kay Jesus, mag-a-apostles teaching ka. Hindi pwedeng hindi. Kailangan mong malaman yung mga importanteng teaching ni Christ. Kaya nga po dito, yung mga lahat ng mga bagong believer dito, o kaya matagal na kayong believer, di pa kayo nag-a-apostle teaching, hindi pa kayo nag-equipping. Please, you must understand, you will never grow if you don't attend equipping. Pagka hindi ka nag-attend ng equipping sa apostles' teaching, wala, hindi ka mag-grow. So it's up to you how you should manage your time. Basta pagka gusto, paraan. Pagka ayaw, maraming dahilan. Ganun lang dapat. Sa malamang at malamang, siguro 99.9% akong tama dito. Kung hindi man ako tama dito, 0.01% lang. Kaya hindi nag-grow ang mga Kristyano. Hindi nag-attend ng equipping. Amen? Tama ba? Hindi nag-attend ng equipping. Akala nila, sayang oras. Hindi ha. Yun ang pinakamalagang oras mo para makilala mo si Jesus. Para makilala mo yung teaching ni Jesus. Para matuto ka paano mabuhay ng tama bilang Kristiyano. So all the deceptions of the enemy in the mind that you can afford not to attend equipping kasi you're thinking. Actually, you're not saying it's a waste of time. Ang sinasabi mo, wala akong time eh. Busy ako sa bahay eh. Busy ako sa pamilya. Busy ako sa trabaho. Busy ako sa pag-aaral. Sana marinig niyo yung sinabing misa ni Peter Tanchi, yung pastor ng CCF. Ang sabi niya, ang pinakamahinang excuse at unreasonable excuse, busy ako. Kasi kung importante ang isang bagay, bibigyan mo ng oras. Kaya hindi ka nagbibigay ng oras, hindi ka konbensido sa isip mo na importante yun, sabi ni Peter Tanchi. Lahat ng nakikinig, magsabing amen. Kumbinsido ka ba? Pagkitanong ka mo, kumbinsido ka ba? Aba, kung kumbinsido ka, gagawa ka ng oras. Diba? Ikaw lang naman ang makakagawa ng oras mo eh. Amen? Ikaw lang naman ang makaka-schedule ng panahon mo. Sabi na salita ng Panginoon, they devoted themselves to the apostles' teaching. Yung mga na-saved, hindi sila nag-excuse na,
Ay, wala po kaming time dyan. Wala po kaming time. No, they devoted themselves. Amen? At sinabihan sila ng mga apostle na, devote kayo kung dinibote ninyo yung puso ninyo kay Jesus, walang problema sa time. Di ba? Actually, yung taong hindi nagbibigay ng time sa teaching ni Jesus, equipping, it's a matter of the heart. Problema sa puso. Hindi naman oras ang problema. Puso! Hindi talaga nakadevote ang puso kay Jesus. Kasi kung nakadevote ang puso mo kay Jesus, walang problema sa oras. At hindi na sinasabi ko, magsabing amen. Walang problema sa oras. Pagka ang puso mo na kay Kristo. Amen. They devoted themselves to the apostles' teaching, to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. O diba, merong system, nag-fellowship. Ang system nila, makinig, magkwentuhan, mag-fellowship, mag-breaking of bread. Ito yung remembrance of the Lord, sacrifice. Di ba? May system. And to prayer. Magpe-pray sila. So all these things are new to the new believers. Sa mga day na nandoon, sa 3,000 na na-save, bago yun. Nag-complain pa sila, wala kaming time sa fellowship na yan. Wala kaming time sa breaking of bread, sa prayer. Yan na, busy pa ako. Lapit na lang. Amen, mga kapatid. Verse 43. Let's go to verse 43. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. So marami pong mga kababalaghan na ginagawa ang Panginoong Hesus sa midst nila. All the believers were together and had everything in common. Grabe, nabago yung mga puso nila, di ba? And then, let's go to verse 44. They said, sold property and possessions to anyone who had need. Nawala yung selfishness. They just want to share their possessions. Then, every day, they continued to meet together in the temple courts. Ilang beses sila nagme-meet together? Every day nga eh. Every day. Wala na bang pinagkakabalaan kasi wala pa kasing Facebook noon, ano? Actually, yung pinaka-number one problema talaga ngayon, social media talaga, internet. Internet talaga ang number one na kompetisyon ng Diyos sa buhay natin ngayon. Pagka naging honest lang ang mga Kristiyano ngayon, the number one reason talaga na hindi na gustong mag-equipping o mag-serve kay Lord kasi nga parating yung habit, yung ginagawa puro social media. Sabi na salita na Panginoon, they broke bread in their homes, sa bahay-bahay. Care group sila sa mga homes nila, no? Sa temple court, punta sila sa temple court, sa church, sa worship house, doon sila nag-meet. Then sa bahay, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who are being saved. Grabe, nag-i-invite sila, di ba? Uy, sama ka sa amin. Tinanggap namin si Jesus. Yung Messiah na iniintay natin. Nakilala namin siya. Halika para makilala mo rin siya. So ang Lord, yung church noon, nagkaroon ng numerical growth. Yung mga ini-invite nila, nakikilala nila si Jesus, nananalig si Jesus. And hopefully, yung mga ini-invite natin doon, mamaya ay makilala nilang lubusan si Jesus. Amen? At sila ay magpatuloy na. So ito po yung ito po yung church na iniwan ni Jesus. Sa Book of Acts, merong spiritual growth dahil sa teaching, fellowship, sa prayer, sa care group, sa pag-attend sa church, sa temple court, meron silang spiritual growth. And then, makikita natin sa verse 47, meron din silang numerical growth. So, this is the kind of church that Jesus Christ is pleased with, kinalulugdan. This is the pattern. This is the model na iniwan ni Jesus. Ako bilang pastor, sinabi ni Lord dito yung church na gustong buuin ng Panginoon. Actually, we were just starting the church when the Lord revealed to me about Acts 2:42 to 47. Kaya itong verse na to, kumbaga, matinding revelation yan. Gasgas na gasgas sa atin yan. Hindi siya gasgas na wala ng kwenta. Gasgas siya na matinding revelation. Amen? Ng church natin, kailangan teaching, equipping, prayer, fellowship, discipleship. So, yun yung sistema. And yung G12, nirefine lang yung system. Nirefine lang ng system sa ating panahon ngayon. Inadapt sa ating generation. Kaya, I fully believe that if we follow G12, which is biblical, then we will achieve spiritual growth and numerical growth. Lahat to ng
concern niya na magkaroon tayo ng spiritual growth at numerical growth, magsabing amen. And so please, can we pray for this every day? And in our prayer, let's commit ourselves, Lord, I will also grow in my spiritual life. And I will help the church to grow numerically. Pero ang pinakamatinding help mo para mag-grow ang church numerically, mag-soul winning ka, tsaka mag-disciple ka. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mag-soul winning ka. Kapatid, mag-disciple ka. Kaya yan ang dapat mong matutunan. I-equip mo yung sarili mo. Kasi maraming Christians, they do not know how to do soul winning and discipleship for the simple reason of lacking knowledge. Due to the lack of knowledge. And why they lack knowledge? Refusing to attend. Not giving time. Not giving priority to the equipping. Kaya alam niyo po, letter C this is my last point and we're going to finish this. Letter B muna tayo. Letter C na pala. Yung strategy ng 90 days. Po ako, may t-shirt na po ba kayo? Bili po kayo, meron din po sa labas. Di po libre. Pero sinabihan ko si Camille, bigyan kayo ng discount. 250 po yun. 249 na lang. Pagka bumili kayo ngayon sa araw na to. Sa akin na yung piso. May sagot ako sa inyo. Piso. Mula sa puso. Okay. Yung po G12, anointed. Biblical strategy. Anointed na strategy. And now, anointed system. But now, the G12 also has an anointed strategy. 90 days challenge. Proven and effective. We utilize it. Around 10 years ago, nung buwin ang strategy ito ni Bishop Uriel. Sino po nakakilala kay Bishop Uriel? Magsabing amen. So si Bishop Uriel ay binuo niya yung 90 days challenge. At nung mabuo niya to, tinrial sa church nila, wow, nag-grow ang Dulos. And then, nung nag-grow ang Dulos, senior na niya sa amin, na-refine na tune up, na fine-tune. And then, in-apply natin sa church. And we applied it for 13 seasons. 13 times tayo nag-90 days. And yung 13 times tayo nag-grow ang church natin. Amen? I think the last time that we did 90 days challenge was in the year 2017 or 2018, around that time. Pero, yun ay nagbigay ng growth sa atin. Ngayon po, nung nag-evaluate kami ni Pastora Ruth, while we were preparing to come back home from Melbourne, we talk about what to do para yung church natin magkaroon ng numerical growth. We were just thinking about numerical growth. But when we were analyzing and evaluating everything, we also understood na ayusin muna dapat yung spiritual growth. So, sabay, spiritual growth and numerical growth. Kaya itong 90 days challenge is addressing both spiritual growth and numerical growth. Because we will return to the basic Christian life. What is the basic Christian life? You know, basic, pagka sinabing basic, hindi yung tinatawag na madali. Oy, basic lang yan. Basic. Hindi. Ang ibig talaga sabihin ng basic, yung pinaka-importante. So, anong pinaka-importante sa Christian life? Pakipakita mo nga. Basic Christian life. Daily devotion. Bible reading. Daniel prayer. Attending care group meeting weekly, attending Sunday worship consistently, discipleship by mentor for equipping and guidance. 6. So yan, basic. Dapat yung 6 na yan. Yun yung gagawin mo para magkaroon ka ng spiritual growth. Ulitin ko lang, pagka wala kang ginawang activity para sa yung spiritual growth, hindi ka mag-grow. Kasi yung iba allergic sa activity, ang dami namang ginagawa. Sige, wala kang gawin. Paano ka mag-grow? Anong gagawin mo? Paano ka mag-grow? Alam mo yung demonyo kasi minsan, sobrang galing eh. Sobrang galing mag-deceive ng Diyos. Ang daming ginagawa. Talagang sa mga ginagawa mo, doon ka mag-grow. Yung mga hindi nakakapagpag-grow, huwag mong gawin. Pero yung nakakapagpag-grow, gawin mo. Amen? May talagang activities eh. But these are not activities na nonsense. Napapagod ka. By the way, daily devotion. Nonsense ba yun? Bible reading? And by the way, pagka ginawa mo yung 6 na yan, sino magbe-benefit? Ako ba? Ako ba? Ikaw ba? Sabi mo sa mo, ikaw, kapatid. Lahat ng merong spiritual, merong spirit of wisdom and revelation, magsabing amen. Ikaw ang magbe-benefit. Magiging close ka kay God. Titindi yung faith mo. Di ba? Lalakas ka.
Kasi napansin nga namin, maraming Christians, parang malakatoliko na lang. A-attend na lang, wala na eh. Pero kailangan, we do our daily devotion meaningfully, with excitement. We do it in our relationship with God and for our relationship with God. Hindi mo gagawin yan para, teka muna, magde-daily devotion ako, check ako eh. Hindi. Para sa iyo yun eh. Para sa relasyon mo sa Diyos, daily devotion is about God speaking to you. Amen? Daniel prayer is about your relationship in prayer with God. Nako, mabibless po kayo. Okay, so naniniwala po tayo sa 90 days challenge na to, we will recapture the passion. Yung mga hindi pa nagso-soul winning, you will be trained in soul winning. Oh, by the way, sabi rito, attending care group meeting weekly. Mari-restore yan kasi nabalitaan nga namin. Marami ng care group meeting na hindi na nagmi-meet. Weekly na yan. Magkakaroon ulit ng accountability. May sabihin po ako, sa mga kapatiran ko na nandito, hindi ko na papagtataasin ang inyong kamay. Kung wala po kayong care group, mag-pray na po kayo ng care group in 2 weeks' time. At ang ibig sabihin din nito, you pray for a mentor. Kasi yung mentor nyo, dadalhin niya kayo sa care group niya. So kung wala po kayong mentor na mag-guide sa inyo, please pray for one now. At kung wala kayong maisip, Pastor, wala po akong kakilala sa church, please text me, approach me before August 1, 2 weeks from now, para mabigyan ko po kayo ng care group, para mabigyan ko po kayo ng mentor. Pwede bang tumayo yung lahat ng mga primary 12 namin ni Pastoral at saka pastoral team? Pwede bang tumayo? Pwede ba request ko lahat? Ayan. Konti lang nandito. Si Rob, si Cathy, Ate Shara, Carlen. Yung mga nandyan, pwede po ninyong piliin. Yung walang mentor dyan. Lahat ng care group leaders, pwede tumayo. Lahat ng care group leaders, pwede tumayo. Ayan. Yan. Pwede po ninyong piliin yan. Pastor, gusto ko po doon ako sa matinding mag-disciple. Doon nakikita ko yung naka-orange. Yun. Kaya brother Jong kayo noon. Amen. Di ba? Palakpakan po natin lahat ng mga mentors natin. Or maybe, kung sino yung ka-close nyo dito, sabi mo, yung friend mo, yung nag-invite sa'yo dito, sabi mo, attend na lang ako sa care group mo. Yung mentor mo, mentor ko. Pwede rin yun. Amen? Pero in 90 days, hindi ka makakapag-care group nang walang mentor. Di ba? Kailangan. Lahat ng care group may mentor yan. Yung leader sa care group, yun ang magiging mentor mo. Siya yung magdi-disciple letter F sa'yo. Siya yung mag-guide sa'yo. Kahit nga itong 90 days, i-guide ka niya kung paano mo magawa ito. Ngayon, kung gusto niyo po akong mag-mentor sa inyo, puntahan niyo po ako 2:00 na madaling araw. Yun ang libre ko. Hindi na po ako libre kasi ang mini-mentoran ko, primary 12, pastoral team. Ako po nagme-mentor niyan. Tapos yung mga church natin sa ibang bansa. Tapos umawak pa po ako ng ni-start natin ang Loob Out Satellite. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mahabag ka naman kay pastor. Magpapa-mentor ka pa. sa ano naman? Piliin niyo naman yung iba naman na mag-mentor sa inyo. Amen? Pasensya na po kayo. Hindi, pastor kita, dapat ikaw mag-mentor. Pasensya na po kayo. G12 lang. Hindi pwede yung G13. Kasi noon, nung mga una-una tayo sa grabe, sabi niya, Pastor, nag-G12 lang ako kung ikaw ang mentor ko. Ha? Ganon. Demanding. Tsagaan niyo po to, yung 6 na category. Yung pong 90 days natin, ika-categorize kayo, hindi na sa hayop ngayon. Yung ilalagay natin, yung dati kasi hayop ang ginagamit natin, yung category ng mga Christians, merong deer, may sheep, may lion, eagle, and ox. Ngayon, 6, child of God, servant of God, shepherd 1, 2, 3, and 4. Pakipakita mo nga yung 90 days challenge na merong para mabasa nila. Yung promotion natin, na category. Ayan yan. Yung child of God, new believer, and care group, Sunday worship service attender only, without ministry. Yan. Kung ikaw, taga-attend ka lang sa care group o sa church, bago kang Christian, o kahit matagal ka ng Christian, pero nag-attend ka lang, yan, child of God ang category mo, no offense. Kasi, yung servant of God, para makategorize ka servant of God, nagsiserve ka sa care group. Not necessarily ikaw ang leader. Kunwari, nagwawalis ka doon. No? Kunwari, nagluluto ka. Kaya nag-host ka ng care group. Servant of God ka. Kasi nagsiserve ka, di ba? Pero, at kasama dito yung
nagde-disciple ng isa. Pagka servant ka, nagde-disciple ka ng isa. Pero kahit wala ka pang disciple, servant of God ka. Kasi yung shepherd one, with 2 to 12 active flocks attending care group and Sunday worship service regularly. Kapag yung mga flock mo hindi pa nag-a-attend sa care group at saka Sunday worship, hindi ka pa shepherd one. Dapat active sila, care group tsaka Sunday. Shepherd 2, meron ka ng dinidisciple na flock, meron ka ring dinidisciple na shepherd na rin. Kagaya mo, with shepherd. Shepherd 3, complete na yung PG-12 leaders mo, lahat ng mga ministry mo, leader na lahat. Shepherd 4, satellite pastor. So kahit hindi mo pa na-kompleto to, kung satellite pastor ka, o dito ka. Pastoral team. Si Pastor Bert. Ba't nawawala ka, Pastor Bert? Nahuli ka tuloy. Andyan. Diyan si Pastor Bert. Wala, sabi ko na eh. Sino nagtatago sa kanya? O pastoral team. Diba? Doon siya. Pakitanungan katabi mo, anong kategory mo, kapatid? Ang dito, may mga may mga challenges yan, task na gagawin mo, magde-devotion ka, i-explain sa iyo ng shepherd mo. So kung wala ka shepherd, sino mag-explain sa iyo? Tapos, ang goal doon, after 90 days, mapupunta ka na doon sa next level. Yun ang goal doon. Amen? Mag-grow ka na. Lahat na nung gusto mag-grow, magsabing amen. So pagka nag-90 days ka, mag-grow ka. Pagka hindi ka nag-90 days, stuck on you ka. Stuck on you. Stuck ka lang dyan. Stuck ka lang sa stagnation. Stuck ka lang sa non-growth. By God's will, for God's glory, yung susunod nating 90 days challenge next year, baka shepherd 1 ka. Di ba? Baka matalon mo yung servant of God, shepherd 1. So meron kang progress every year. Kaya nga sinasabi ko, kung susundin natin to yearly, may chance na maabot mo ang shepherd 3 by God's grace. Amen. Kaya ngayon, dahil G12 vision tayo dito, sino po dito ang magpe-pray? Lord, bigyan mo ako ng disciple. Magsabing amen. You begin to pray for it. Sino po magpe-pray na mag-grow siya at magde-disciple na magsabing amen?